Hello mga kaswang, magandang araw po sa inyo at gabi. Kung bago ka pa lang sa aking channel, baka naman, simulan na natin. Kuya, kwentuhan mo naman ako ng mga karanasan mo noong araw sa mga sinasabi nilang aswang. Hiling ko sa aming manugang na noon ay kaharap ang bote ng alak kasama ang aking asawa. Napag-usapan lang naman nila ang tungkol sa aswang na may dumaang tiktik sa tapat ng bakuran. Mga alas 7 pa lang iyon ng gabi. Sus, aswang lang ba ang gusto mong malaman, nene? Nako, sobrang dami ko nang naranasan sa mga iyan. Sagot ng Kuya Tats na noon ay medyo may tama na ng alak. Kaagad na akong umupo sa kanyang harapan at sabik na nakinig sa nakakaantig na kwento na naranasan ng kanyang pinsan na ang pangalan ay itatago na lang natin sa pangalang Jomar. Taong 1988, sa isla ng Bantayan. Edad 13 noon si Jomar, o mas malimit na tinatawag na palayaw na Jo. Sa kanyang edad, dapat siya ay nasa paaralan nag-aaral. Ngunit siya ay hindi, dahil nasa laot lagi ang kanyang destinasyon. Tatlo sila ng kanyang dalawa pang kapatid na panganay at nang sumunod pa dito. Sa bagay, sa mga panahong iyon daw, kahit graduate ka lang ng elementarya, pwede ka nang maging guro ng mga bata para sa pagbasa at pagsulat, maging sa pagbilang. Sagana rin ang buhay noong araw basta huwag ka lang tatamad-tamad. Ang mga produkto noong araw maging sa lupa man o karagatan ay kalidadis. Hindi kagaya ngayon dahil sa polusyon sa karagatan at lupa. Apektado ang produkto kaya bagsak ang ekonomiya. Yun nga lang, at puro alaala na lang ng nakaraan ang naiwan. Dahil hindi na kailanman iyon mararanasan ng mga bagong sibol na mga kabataan. Maging ang mga kababalaghan noong araw na hindi ka panipaniwala ay tila kay hirap na ring maranasan ngayon ng mga nasa bagong henerasyon. At bakit? Dahil bihira na lang ngayon sa mga bata ang tahimik. Madalas ay madaldal, wild at raw. Alright. Hindi kagaya ng mga sinaunang kabataan na magalang, tahimik. Ibang-iba sa ngayon. Sa Siam, silang magkakapatid. Tatlo kaagad sila ang napasabak sa paghahanap buhay kasama ng kanilang ama. Maganda ang buhay nila noon. May 2 sakayang pandagat at malaki rin ang kanilang bahay na napundar dahil sa pagtutulungan nilang magkakapatid. Hanggang sa naging binata ng ganap si Jomar sa edad na 20. Sa kanilang tatlo, siya ang mas matangkad, maganda ang pangangatawan at mas maitsura. Ito rin sa lahat ang mas malalim kong mag-isip. Malawak ang pangarap sa buhay at higit sa lahat, ito ay sobrang mapagmahal sa ina. Ang kanilang panganay ay edad 25 at ang sumunod ay edad 23. Ngunit hindi ang mga ito nagbalak magkaroon ng asawa dahil gusto munang patapusin sa pag-aaral ang mga kapatid na babae. Si Jomar, sa ilang taong paghahanap buhay ay wala itong ipon para sa sarili. Lahat ng kita ay napupunta sa ina, kaya malamang ito ang dahilan kung bakit siya natipuhan ng isang aswang ng karagatan. Dahil sa sobrang kabaitan, minsan ibinalik ng kanyang ina ang kanyang kita para naman may ipon ito sa sarili. At kapag darating ang araw na gusto na nitong mag-asawa ay may sarili na itong ipon. Naku nay, wala pa akong balak mag-asawa at kung makapag-asawa na ako, tsaka lang siguro ako mag-ipon. Sa ngayon kasi mas kailangan mo ang pera dahil marami pa akong kapatid na kailangang buhayin. Litanya ng binata. Naku anak, salamat. Kakaiba ka talaga. Napakaswerte namin sa'yo ng tatay mo. Mangyak-ngyak na wika noon ng ginang. Naku nay,
Wala yon. Ayoko lang na makikita kang namomroblema sa pangangailangan ng aking mga kapatid. Kaya hanggat malakas pa ako, hindi ko kayo pababayaan. Litanya ng binata. Napayakap ang ginang sa binata. Sobrang swerte niya sa anak nito. Alauna na noon ng madaling araw. Naghahanda na ang binata para pumalaot. Maliwanag ang buwan dahil kabilugan. Dalawa dapat sila ng kanyang kuya na panganay ang magkasama na pumalaot ng gabing iyon. Ngunit biglang sumama ang pagkaramdam nito. Kaya ayaw na munang sumama. Pinayawan si Jomar ng kanyang kapatid at ama na iisang bangka na muna ang kanilang gamitin. Tsaka na lang dadalhin ang isa pa kapag may kasama na ito. Ngunit ayaw ng binata. Ayos lang akong mag-isa tay. Sayang din ang mahuhuli ko sa araw na ito. Dagdag ipon pa iyon ni nanay. Dahilan nito. At dahil hindi ito nagpapapigil, hinayaan na lamang ito ng ama. Maganda rin naman ang panahon, maliwanag at kabilugan ng buwan. Wala ring napabalitang sama ng panahon, kaya kampante rin ang ama. Magaling rin namang lumangoy ang anak. Hindi inasahan ni Jomar ang makakasalumuhan ng gabing iyon. Aliw na aliw siya sa pumumulot ng isda na sobrang daming nakuha ng kanyang lambat. Unang hagis pa lamang. Ayos to. Mukhang malaki ang maibigay kong pera kay inay mamaya. Masayang wika nito. Sobrang mahal mo talaga ang iyong nanay ano? Tanong ng isang babaeng may malamyos na boses. Oo naman. Nag-iisa lang ang nanay kaya dapat lang na mahalin at pasayahin. Nakangising sagot ng binata. Ngunit kaagad nagulat ito nang mapagtanto niyang nasa laot pala siya at mag-isa lang. Kaya paanong may kausap siyang babae? Biglang nanuyot ang kanyang lalamunan. Nasa isipan niya ay piniguradong minumulto siya. Sino ka? Garalgal na tanong niya sabay ikot ng kanyang paningin. Isang babaeng nakapulupot ang mga kamay sa pakayaw ng kanyang bangka ang bumungad sa kanya. Sobrang haba ng buhok at halos kumikinang sa kaputian ng babae dahil sa liwanag ng buwan. Ang nguso nito ay nakapatong rin sa pakayaw ng bangka na tila aliw na aliw sa panunood sa kanya. Ilang beses pa siyang napakurap upang siguraduhin totoo ang kanyang nakita. O kaya nga naman ay namamalikmata lang siya. Subalit hindi ito nawala sa kanyang paningin. Kahit hindi katulad ng liwanag ng araw ang liwanag ng buwan, ay aninag pa rin ang mukha ng dalaga. Kita nito ang matangos nitong ilong. Ang bibig nitong sobrang perpekto sa hugis. Hindi kaagad nakapagsalita ang binata nang makita itong nakangisi sa kanyang harap. Lumutang ang pantay at mapuputi nitong ngipin. Na love at first sight yata ang binata sa kakaibang ganda na taglay ng kaharap. Ang hindi niya alam noon ay nahihipnotismo na siya ng nilalang. Mabilis siyang nagpakilala rito. Hi, ako si Jo. Isa ka bang diwata ng karagatan? Tanong kaagad ng binata. Alam niyang hindi ito ordinaryong tao dahil walang dalaga na magkakalangoy papuntang laot para kausapin siya. At kung tao man ito dapat naging pamilyar sa kanyang mukha. Subalit hindi. At noon lang yata niya ito nakita. Oo, tama ka. Isa akong diwata ng dagat. Hindi ka ba natatakot sa akin? Tanong pa nito sa kanya. Hindi nawala ang ngiti nito sa labi. Laging nakalitaw ang mapuputi at pantay nitong mga ngipin na siyang lalong nagpaaliw sa binata sa kakatitig dito. Bakit naman ako matatakot sa iyo?
Ang ganda mo ah. Sagot ulit ng binata. Habang nangingisda, panay ang pag-uusap nilang dalawa ni Jo at ng babae. Tuluyan na itong nagpakilala bilang si Heraclea. Aliw na aliw ang mga ito sa pag-uusap. Maraming ikunento si Heraclea tungkol sa mga lamang dagat, hanggang sa tuluyan itong nakuha ang loob ng binata. Hindi na namalaya ng binata na mainit ang sikat ng araw, at matagal na rin napuno ang kahon ng isda na kanyang dala. Kung noon ay hirap siyang mapunan ito kahit kalahati, ng araw na iyon ay tila kay bilis lang na napuno at walang kahirap-hirap niya itong pinulot sa pukot dahil hindi pumapalag at kusang nagpapahuli. Simula noon ay mas lalo nang ginanahan ang binata na pumalaot na mag-isa. Ayaw nito ng may kasama. Nagtaka rin ang mga magulang at kapatid nito dahil laging marami ang huli niyang isda. Doble pa yata iyon kaysa ama niya at mga kapatid na sama-sama ang gawain. Hanggang sa nagiging madalas na ito sa laot kahit araw. Hindi na ito natutulog kaya humina ang katawan at nagkasakit. Anak, ano bang nangyayari sa iyo? Halos wala ka ng pahinga. Tanong ng kanyang ina noon. Subalit baliwala na sa binata ang pag-aakala ng ina. Kahit masama ang pakiramdam, ay nagpupumilit pa rin itong pumunta sa laot na siyang hindi pinapayagan ng ina. Hindi na ito tama, Jomar. Inabuso mo na ang iyong katawan. Ang pera madaling kitain, pero iyang katawan mo, nag-iisa lang yan. Litanya ng ina nito. Kaya nakiusap ang binata na kahit sa tabing dagat na lang. Dahil sa labis na pagtataka ng ina, inutusan nito ang kapatid na palihim na sundan si Jomar. Laking pag-alala ng ina nang malamang may kausap raw ang anak na binata sa nakausling malaking bato sa dagat. Babae ito at pagkatapos mag-usap ay lumusong ang babae sa tubig. Kita pa ng kapatid nito ang buntot isda na ikinampay pa bago tuluyang sumisid sa kailaliman ng tubig. Naalarma ang ina. Alam niyang isang kataw ang nanlilin lang sa kanyang anak. Pero nagtaka siya kung bakit hindi nito biniktima ang anak. Napaisip ang ina na baka napaibig ang kanyang anak sa isang kataw. Ang aswang ng dagat. At maging ang kataw ay napaibig rin dito. Ngunit magkaganoon pa man ay hindi maaari. Darating ang araw na mapapahamak ang kanyang anak. Dahil may minsan na ring pangyayari na katulad ng sa sitwasyon ng kanyang anak na si Jomar. Ang nangyari ay kinuha nito ang binata at hindi na nahanap pa kahit kailan. Kaya kailangan niyang bigyan ng babala ang anak. Pagdating nito, ay kaagad niya itong kinausap ng mahinahon. Ngunit nagalit ito at tinanong pa ang ina kung sino ang may sabi. Naalarma ang ina sa reaksyon ng anak. Kakaiba na ito. Hindi na ganito ang kanyang anak na si Jo. Walang bilin o payo siyang sinusuway nito. Ngunit bigla na lang iba na ito kung magalit. Dahil sa nangyari, napag-usapan nilang mag-asawa na patignan sa albularyo ang anak. Pagdating nito galing laot ay kaagad na nilapitan ng albularyo. Nagtaka pa ang binata kung bakit bigla na lang siyang hinawakan ng matanda sa noo. Hindi pa alam ng binata na albularyo ang matandang iyon. Napapisik ang binata na tila may kumawalang mabigat na bagay sa kanyang utak. Tila gumaan bigla ang kanyang pakiramdam. Napailalim ka sa gayuma ng aswang sa karagatan, Jomar. Saad ng manggagamot. Nagtaka ang binata kung sinong aswang. Tinanong siya ng matanda kung may natatandaan pa ba siyang babae na nakausap sa laot. Umiling si Jomar. Nanlumo ang matanda. Kakaiba ang ginawa ng halimaw.
Mabuti na lang at hinayaan pa nitong umuwi si Jomar sa bahay. Hindi muna pinayagan ng ina si Jomar na pumalaot. Ngunit simula rin noon ay naging mahina ang kanilang kita. Kaunti na lang ang kanilang nahuhuli sa laot. Ngunit walang panghihinayang na nadarama ang mag-asawa. Mas lalong mahalaga pa rin ang buhay ng kanilang anak. Minsan ay naririnig ni Jomar ang isang babaeng kumakanta na tila ba nasa gitna ng karagatan galing. Tinanong pa niya ang kanyang nanay o mga kapatid kung naririnig din daw ba ng mga ito ang babaeng kumakanta. Ngunit kahit anong focus ng mga ito, ay wala talaga silang naririnig. Umabot pa sa punto na tinatakpan ni Jomar ang kanyang tainga dahil sa sobrang tinis at nakakabinging tinig ng babae. 12:00 noon ng hating gabi nang marinig ni Jomar ang boses ng isang babae na tinatawag ang kanyang pangalan. Tumayo siya at pinuntahan kung saan galing ang boses na iyon. Sobrang liwanag ng sikat ng buwan at sobrang tahimik na ang paligid. Isang babaeng nakasakay sa kanilang bangka ang kumuha ng kanyang pansin. "Hating gabi na, bakit ka pa gumagala?" tanong ng binata rito. "Hindi mo na talaga ako naalala, Jomar? Tuluyan mo na akong kinalimutan?" Tanong ng tila mahinanakit sa kanyang dalaga. Napakunot ang noo ng binata. "Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Sino ka ba?" Nagtatakang tanong ni Jomar. "Ako si Heraclia, ang prinsesa ng karagatan. Ako ang iyong nobya." Pakilala nito. Napakunot muli ang noo ng binata. Hindi niya maalala ang pangalang Heraclia. Pamilyar nga sa kanya ang mukha, ngunit hindi niya gusto yung magkaroon ng nobya na may buntot ng isda. "Pasensya na, hindi ko alam ang sinasabi mo. Isa akong tao. Samantalang ikaw ay ibang nilalang. Isa kang sirena. Hindi ko gustong magkaroon ng nobya na may buntot ng isda." Prangkang sagot ng binata. Ang akala niya ay ito talaga ay sirena. Pero hindi niya alam. Ito pala ay kataw. Uri ng mga sinaunang aswang na nasa karagatan. Sobrang nagalit ang nilalang. "Wala pang sino man ang tahasang ipinamukha sa akin na hindi ako maganda. At lalo na ang harap-harapan na sabing hindi ako gusto." Galit na wika ng nilalang ng karagatan. "Subalit totoo ang aking sinabi, magkaiba tayo," paliwanag ng binata. Biglang nagwala ang nilalang. Sumigaw ito ng napakatinis. Kasabay ng pag-itim ng buntot isda at pagkulubot ng balat. Maging ang mukha nito ay naging kulubot. Mas matanda pa itong tignan sa isang ordinaryong tao na may edad na 100. At ang mas nakakatakot ay ang mga ngipin nitong naging tulad ng mga pating na ang tutulis. Ang mga mata nito ay naging bilog at ang gitna ay naging sobrang pula. Sa gulat ay hindi nakaalis si Jomar sa kanyang kinatatayuan. Bagkus ay nailibing na sa buhangin ang kanyang dalawang paa dahil sa takot ng masaksihan ang kakaibang pag-ibang anyo ng nilalang. Hindi na siya nakaalis pa nang bigla siya nitong sunggaban. Nilamon ng malaking bunganga nito na sinlaki ng bunganga ng pating nang ibinuka iyon ng nilalang. Naiwan ang pares ng tsinelas ni Jomar sa buhangin. Wala man lang may nagising sa mga kapatid ng binata para matulungan siya. Ang espekulasyon ng iba ay baka napailalim rin sa itim na mahika kung kaya't hindi man lang ng mga ito narinig ang napakatinis na tinig ng aswang ng dagat o mas malimit na tinatawag sa amin na kataw. Labis ang pagtangis ng ina dahil sa nangyari sa anak. Ang akala nilang naagapan ang ginawang panggagayuman ng nilalang sa kanilang anak ay hindi pala nagtapos sa ganoon lang. Talagang kinuha pa nito ang kanilang anak sa masaklap na paraan. Naiwan ang ilang patak ng dugo ng kanilang anak at ang pares ng tsinelas. Iyon pa naman sa lahat ng kanyang inaasahan
responsable at masunurin. Sa isang iglap ay nawala na lang itong bigla at hindi man lang nila napaghandaan. Kung nagkasakit sana at nagkaratay ng ilang linggo ay mas katanggap-tanggap pa. Ang kaso ay natulog ang binata ng walang dinaramdam. Pagkagising nilang lahat ay tanging tsinelas na lang nito at kaunting patak ng dugo sa buhangin ang naiwan. Gayunpaman, pinilit ng ginang na tanggapin ang lahat. Marami pa itong mga kapatid na dapat niyang pagtuunan ng pansin. Mas kakaiba at mahal niya ang anak na si Jomar, subalit hindi rin patas sa ibang mga kapatid nito na nasa kanyang tabi. Kung pabayaan na lang niya ang mga ito. Sa pagdaan ng maraming dekada, naging tahimik na ang isyo patungkol sa mga kataw. Lalo na nang mas dumami ang populasyon ng mga tao at naging makabago na ang teknolohiya ng paligid. May iilan pa ring mga namamataan ng kamera sa mga panahon ngayon. Subalit iilan na lang din. Naging maingat na rin ang mga ito dahil ayaw nilang mabulabog ang kanilang nakatagong mundo. At dito na po tatapusin ang kwento. Sobrang nakakalungkot pero ganun talaga ang buhay. Parang life. Alright.